the Lord Jesus Christ. That was kanya pong nakamako po sa kanyang disciples, the gospel. And I do believe before the coming of Jesus Christ is mapapalaganap muna natin ang ebanghelyo, yung gospel. Marami pong nagnanais dumating ang Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang nakakalungkot ay problema po natin ay ilan lang yung talaga mag-spread out ng gospel. Supposed to be, napakarami pa po. If you look, tingnan po ang bawat lugar, marang talagang nais Panginoon sa pamagitan po natin. Tama po ang sabi ni Christ, there's a few laborers in the kingdom of God. Kaya kapatid, I hope you are listening to us. Kahit sino man, kahit ano pong ating mga organization, which is, basta as long we are apostolic or Pentecostal ones, we believe in the accelerate. We have to spread out the gospel of the Lord Jesus Christ. Huwag po tayong mag-stagnant lamang sa loob ng church. Actually, we are talking about the church began, and the purpose is to spread out the gospel. Paano po nag-start ang church na ipananganak, which is the birth of the church of Jesus Christ? Because it is not about we are talking about the plan of the Lord. The plan of Jesus Christ is to spread out His gospel through His church. The reason why He built His church, the purpose is to win more souls. Alalahanin po natin, remember, napaka-precious po ng isang kaluluwa na maligtas, at legion of angels po ang nagagalak po sa langit sa isa lamang kaluluwa. Praise the Lord. Well, tonight, again, this is Pastor Ronnie Harabel, at samahan ating pag-aralan scriptures na ating pong tingnan, and what evidence, what is the real ang tunay po talaga na pagpapalaganap ng ebanghelyo ni Jesus Christ. Hindi ibig sabihin na church ka na ay tama na po ang iyong pinandigan. Lagi po natin tandaan ang katotohanan. Kailangan po natin i-clear muna ang ating panampalataya. Praise the Lord. Well, before that, I just want to share with you what our brother still need prayers. May TB bones TB bones po siya. At actually, sa very serious po ang kanyang kalagayan. At sana po ating po siyang samahan sa panalangin. At ang Diyos magpapagaling po sa kanya, sa kanyang karamdaman. Actually, nakalungkot pa, nakatiter pa siya. So, ganyan na pong kanyang sitwasyon ay nakatiter pa. So, anyway, samahan niyo po ko sa pagpanalangin kay Brother Boots na ang Diyos ay maggagalaw sa kanyang buhay. Ang Diyos po ang patuloy na gumaling po sa kanya. Samahan niyo po ako. And Father in heaven, in the name of Jesus Christ, Panginoon, sa gabing ito ay ito pong larawan ni Brother Boots kung paano po siya nagsuffer po sa TB bones. And I do believe, God, that the word that always speak to us and tonight. And I do believe by your stripes we are healed. And I do believe, God, that your word, according to Pastor James, that the prayer of the righteous man is availeth much. Panginoon, sa gabing ito, I don't know kung sino kasama namin, ngunit kasama ko ngayon. Pero I believe, God, niya gagalaw ka sa kanyang buhay. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na gumawa ng mga miracles. Paano po ito gagaling, Panginoon? Kung sa amin lamang pananaw, wala po kaming kakayahan na pagalingin ang kanyang karamdaman, Panginoon. But I believe your word, ang iyong kapangarihan, ang iyong mga sugat doon sa Krus Kalbaryo, Panginoon, ay siyang gagaling sa kanya. That by your stripes, he will be healed.
In the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray, God, that He will receive an healing right now. Let the miracles, O God, ang aking panalangin, ang aming panalangin, Panginoon. Hallelujah, gagawa ka ng miracles sa Kanya. Wala namang magawa ang doctors, wala magawa ang hospital, but I believe, God, tonight, na Ikaw, Diyos, ang gagalaw. Ikaw, Lord, ang patuloy nagagaling sa kanyang karamdaman, Panginoon, yung TB Bones. Itong ang kanyang ihi, Panginoon, I pray na ibalik mo, Panginoon, sa normal, Panginoon. In the name of Jesus Christ, and I rebuke in the name of Jesus Christ of Nazareth. I pray, God, I believe in your name. In the name of Jesus Christ, I pray. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Well, this is our discuss tonight about the importance of the church. And marami po kasing mga tao na hindi po talaga na lubos na unawaan yung kaligtasan. Hindi ko po talaga maintindihan. Maybe according sa iba is about revelation, at kailangan po bukas ang iyong isip, bukas ang iyong puso, no, sa pakinig po ng salita ng Panginoon. Pero ako'y naniniwala naman sa mga taong ito na kahit po hindi po nila na-apply itong Acts 2:38, yung kaligtasan, talagang they are very active po sa pagdating po sa church. Pero ang problema po ay if we look, no, Revelation chapter 2 and chapter 3, hindi po lahat na nandiyan po sa church ay talagang yung natawag pong body ay maliligtas, kasi ang rapture po ay ang church naman talaga yung body, not by person. Kasi ang kaligtasan not by person po, sariling paniniwala. Kailangan po talaga ay ating pumaunawaan why Jesus built His church. So, ang kaligtasan ay hindi po sa pangalan ng church. It's not about the name of organization, whatever the name of groups of people, or well-organized man sila o na-registered man sila sa sect or whatever. Hindi po nabatay ang kaligtasan. At hindi po din po nababatay ang kaligtasan sa rami ng membro sa loob ng church. Supposed to be, ang bibuturo po, how we recognize ng kaligtasan po talaga. Dapat ma-recognize po talaga natin ang kaligtasan, kung ano po ang dapat gawin ng tao, paano siya maligtas. So, Jesus Christ give us a way. Yan ang nga po ang kantayan, paglibing at buhay muli. The dead and the buried of resurrection of Jesus Christ, that according to Paul, that 1 Corinthians chapter 54, na natanggap ni ito'y tunay na kaligtasan, din po kanya ipinapangaral sa bawat isa. Well, we're gonna start about this, why we need to be a church. Amen. Why we need to be. Because the church began, nag-umpisa po ang church that was in the day of Pentecost. So we will discuss about this important subject, that when Jesus told, give an instruction to Peter. Actually, itong verse na ito pong problema sa iba, ay ginamit nila itong verse just to stand and to protect their own belief, na sila po ang nasa katotohanan lamang. Supposed to be, ang church po ay wala pong katotohanan yan. Ang katotohanan ay nasa kay Christ po. Napakaliwanag naman sa John chapter 14, that I am the way, the truth, and the life, and no man cometh to the Father but by me. So itong verse nito ay common na ginagamit ng ibang sect o ibang religious para i-prove nila na sila po ang tunay na iglesia. In a way, that is the problem of those people standing this. Actually, hindi po sila ang nagpatayo ng church, kundi it is a common understanding that Jesus built this church through by dying on the cross of Calvary. So yun po ang kanyang sakripisyo sa ating
para sa ating kasalanan na magkaroon po tayo ng kaligtasan. So ang Matthew chapter 16 verse 18 to 19, ito po yung problema sa iba na kanila pong na-claim. Anyway, hindi po pwede mag-claim nito, kundi kay Jesus po ito na itinuro, na sinabi kay Peter, at sinabi niya and I see also unto thee, thou art Peter upon this rock, and I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, problema naman sa iba ay na-claim nila ito. Supposed to be ako, ayaw claim nito kasi kay Jesus to na-build eh. Sino ba tayo? Nagtatrabaho lang tayo. So meaning, we are working in the kingdom of God. We are working in the gospel of the Lord Jesus Christ. We are doing something to reach out more souls, some of a crusade or whatever, a home Bible study, just to reach out more souls. Church, not our church, but to bring His church. So that's why, again, sabi po ni Jesus kay Peter that I see also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. The word my church, not your church, not my church, but the church of Jesus Christ. And he said, and the gates of hell shall not prevail against it. And he said, ang pinakamaganda dito, sabi sa verse 19, sabi, and I will give you. So binigyan po tayo ng authority. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be lost in heaven. Napaka-importante po na maunawaan natin na mayroon po palang authority ang church na pwede pala magkaroon ng susi ng kaligtasan at pwede din po na kanyang i-judgment ang tao. Pero hindi ito galing sa church, kundi ito po'y sa salita ni Jesus Christ kung paano ang tao maligtas. Kaya, sa madaling salita, ay napakaganda po ang ibinigay ng way ng ating Panginoon para tayo maligtas. Now, dito tayo ngayon, sabi sa Acts 8, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So meaning, kahit itong social media ay ginagawa namin, paano namin spread out ang gospel ni Jesus Christ for those people wanted to obey and to listen the commandments of the Lord Jesus Christ, how to be saved. Well, this is very important to know about everyone, to know to everyone. Sabi nga, no? Luke chapter 24 verse 44 to 47, bago po magkayag ang Panginoon, balik palangit sa kanyang trono. Acts chapter 2 or Luke chapter 24 verse 44 to 47. And I said unto them, there are the words speak unto you. Sabi niya sa kanyang mga disciples o sa 120 believers. While I was with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me, concerning to Jesus. Verse 45, then opened he, Jesus opened their understanding. Opened he their understanding that they might understand the scriptures. Verse 46, and he said unto them, thus it is written, and thus it beheld Christ to suffer, and to rise from the dead the third day. So this is the promise of the gospel. This is good news. This is maayong balita. Magandang balita po sa lahat ng mga tao na nais maligtas. At alam nyo, ang kaligtasan is very basic. Napakasimple. Para sa akin, it is very basic. Kahit po elementary, kinder school man na yan, maintindihan itong kaligtasan. So, yan po ang kamatayan, paglibing at pagkabuhay muli or
That's ang picture out na paano po maligtas ang tao. So ang Romans chapter 6, babatay natin yan mamaya, ng kamatayan, paglibing at buhay muli ni Jesus Christ. Yan din po ang pagsisisi ng ating kasalanan at pagpabautiso po sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ at pag-receive ng Holy Ghost po. Verse 47, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. So, tayo po ay huwag po tayong tumigil sa pagturo ng katotohanan dito sa kaligtasan. Ito pong pinaka-importante ng basic ng kaligtasan sa bawat ng tao na para po tayo matuto at maunawaan ang tunay na kaligtasan na ibinigay po ng Diyos sa ating buhay. Well, that's the point. Kung nais po nating maligtas, pakinggan po natin ito ngayon. Praise the Lord. So, that's a way of a common, a basic, it's a very simple understanding how paano po tayo maligtas. Now, after all, when Jesus told them, go and tarry, punta kayo doon sa Jerusalem, antayin nyo ang kapangyarihan. Sabi sa Luke chapter 24 na sabi natin kanina, at sabi din po sa Acts chapter 1:8, you shall receive power that after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses. So sabi din, pagkatapos nun, andun sila, pumunta sa Acts chapter 2, 1-4, and sabi dito, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. And verse 3, and there appeared unto them 11 tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And verse 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit runs. This is the birth of the church of Jesus Christ. The church began. Dito nag-umpisa ang church. Where? Sa 120 believers po. So, ang for gospel, wala po tayong makikitang church diyan. Unless lang, sa sinabi ni Jesus, babalikan natin ang Matthew chapter 16 verse 18, that Peter, upon this rock, that I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Napakaganda po ang sinabi ng Panginoon as being to become a church of Jesus Christ. So wala po tayong makikita itong any kind of organization, LGC man yan, UPC man yan, PAGC man yan, working together man yan, any kind of oneness man yan, wala pong sinabi dito. Kundi ang sinabi dito ng Panginoon is He wanted to build His church. Well, yan po ang katotohanan. It was started po, that was ang birth ng church, the church began in the day of Pentecost by the 120 believers. After all, they received the Holy Ghost through the promise of prophet Joel prophesy in chapter 2. So, napakaganda po ito na ma-discuss natin dahil at ma-align po ang ating pananampalataya. At malagay po tayo sa tamang panampalataya. Para sa akin, in almost 25 years na aking pagpapangaral, hindi bago ang aking pangaral sa pamagitang ito na ipinakita na inilahad ng ibang naunang mga pastor at aking pitong ipinagpapatuloy. So meaning our salvation is not based on organization, is not based on the license, is not based on whatever you are prophesying or what are good preachers or whatever you have a big ministry. Hindi po nakabatay o maliit mang ministry, hindi po nakabatay ang ating kaligtasan, kundi ang ating kaligtasan is to continue to declare, is to continue to spread the gospel, to preach the gospel to everyone that believe it. And I do believe that Jesus said, who's believe and is baptized shall be saved, and who's believe not damned.
Hindi po tayo tumitigil dito para ang tao maligtas. Kaya kung taong tayo talagang mayroon tayong concern sa kaluluwa na maligtas, gagawin po natin ang lahat ng paraan paano po ang tao maligtas. So napakalaki pala ng responsibilidad ng church na panahon na ito. Mapalad ka kung nasa malaki kang organization. Kapag malaking organization, malaki po ang magagawa nila sa pag-abot pa ng mga kaluluwa. Pero kung maliit lang yung ministry, siyempre natural, ilan-ilan lang. Parang ganun eh. Di ba? Kung maliliit na isda lang o parang guno ba sa Tagalog. Kung malaki kang organization, malaking ministry mo, siyempre malang makukuha mo. Kasi depende yon sa case ng isang church o ng organization. Pero nakakalungkot ngayon because I'm gonna tell you tonight, dahil ang kahit leader o kahit pastor, ang kanila pong in-insight lang ay nandiyan lang po sa loob ng church. Wala na pong design, wala na pong disenyo kung paano po makaabot ng kaluluwa ang kanilang iglesia. Well, maganda din naman po yung mga conferences, maganda po yung revival fellowship, pero ang purpose niyan is not just because ganun na lang. Ang purpose niyan is para mag-spark ulit po tayo. Pero problema, pagkatapos po mag-revival, pagkatapos po tayo maka-receive ng Holy Ghost o mag-refresh ng Holy Ghost, saan po ba tayo? Mostly po ang ating tinitingnan ay problema lagi sa loob ng church. I will tell you tonight, ang ating asikasuhin sa panahong ito ay abutin ang makaluluhang hindi pa po nakaabot. Actually, ako, isa po kong ebidensya na marami pa pong hindi po nakakinig sa bawat lugar na aking pinupuntahan. Kaya po ang aking puso ay talagang umiiyak-iyak ito. Pero wala akong magawa eh. Simpleng tako at hindi naman ako kilala tulad ng iba. Pero sabi ko sa Panginoon, gagawin ko ang lahat na makakaya ko hanggang may lakas, hanggang may hininga, ay pangaral ko ang Acts 2:38 sa bawat tao upang kanila pumatanggap ang kaligtasan. Well, yan po, that after the Holy Ghost, nag-pour out sa kanila, naka-receive sila ng Holy Ghost, nag-speaking tongues sila. Ayan po, ang sabi ko nga, ilang bisis ba maka-receive ng Holy Ghost ang manampalataya? Isang bisis na naman yan eh. Tapos yun, go! Spread, go! Sayang yung kanta nga, send me, I will go. Pero saan? Hello? Marami na ngayon ang natutulog. Marami na ngayon ang walang panahon sa ganitong sitwasyon na ipagpatuloy ang pangaral ang gospel. Kaya, ginamit ko to. I grab this opportunity to spread the gospel, kahit po ang social media. Saan man ako gagamitin ng Panginoon, gagawin ko po ang lahat para sa gloria ng ating Panginoon. Praise the Lord. The next is, after the 120 believers received the Holy Ghost, nag-pour out po sa kanila, and then sa panahon ng Pentecost po, that was 50th day of celebration sa Jerusalem. Dito po nangyari at nakinig na kung titingnan natin yung istorya yan ay namangha. Ang iba ay nagsabi mga baliw o lasing. But si Peter ay tumayo at nangaral sa kanila na itong Lord at Christ na inyong ipinako sa cross, amen. So nung kanilang narinig sa verse 37, sabi nila, Peter, apostles, men and brethren, what shall we do? So because their hearts was na suntok po, no? Nasugatan ang kanilang puso, nagsisi po sila. So sabi ni Peter, napakabisik po pa rin. Ito pang aking laging sinasabi sa tao na willing po makinig sa salita ng Panginoon sa Ebanghelyo. Napakasimple na naman, napakabisik, kahit sino po ay maunawaan ito. So sabi ni Peter ni Apostle Acts chapter 2 verse 8. Umpisahan natin dito. Then Peter said unto them, repent. Di ba? Lahat naman ng tao nagsisisi. Pagkatapos niyan, and be baptized every one of you
in the name of Jesus Christ for the remission of your sins or for the forgiveness of your sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. So meaning, walang kapatawaran ng kasalanan, kahit ilang bisis ka pa magsisi ng kasalanan, ay wala pa rin kapatawaran. So para mapatawad tayo ng Diyos, ay kailangan po tayo magpabautiso sa pangalan ni Jesus Christ. Balikan po natin ang Luke chapter 24. For the beginning of the remission of sins should be preached in His name. Amen. Sabi pa ni Angel Gabriel sa Matthew chapter 1 verse 21, and shall call His name Jesus, for He shall save His people from sins. Lord. Siyan po, napaka-importante pala yung, I know, lahat naman po ng tao ay nagsisisi po talaga. Pero problema, kulang. Kailangan po talaga na magpabautiso sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawad ang kanyang kasalanan. Kasi kahit ilang bisis ka pa humingi ng kapatawaran, pag hindi ka po sumunod sa bautiso sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ, ay hindi ka talaga, amen, ibig sabihin, wala talagang kaugasan o wala talagang kapatawaran ng kasalanan. Pagkatapos nyon, makareceive ka ng Holy Ghost. Ito po yung John 3:5. You must be born in water and of the Spirit. You cannot enter to the kingdom of God. Now, verse 39, pagkatapos ito, sabi ni Peter, ang pangako ng Panginoon, for the promise is unto you, hindi lang para sa kanila, kundi para din sa atin, sa mga tao pang-abuti ng Panginoon. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord, our God, shall call. Pero ang tanong, paano po maabot natin ang kaluluwa if hindi po tayo mag-spread out ng gospel? Kaya ginamit na natin itong, di ba, this social media just to continue to spread the gospel. That's why we need to align our faith. We need to align because our salvation is not based on organization. Our salvation is not based in religion. Our salvation is based in the gospel of the Lord Jesus Christ. That is the dead, the buried, and the resurrection of Jesus Christ. And the application of that, the gospel, in verse 38, and then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost, or for the forgiveness of your sins. Well, in verse 40, and with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Ibig sabihin, iligtas nyo ang inyong mga sarili sa mga panahon na dadaan. Dahil marami pong hindi tatanggap nito. They will despise this Peter preaching in the day of Pentecost. They will ignore how Peter introduced to pursue, to preach how the souls to be saved. So, ingat po tayo. Pag ang isang church, ang pastor, o in a religious na hindi po nangangaral ng Acts 2:8, mag-ingat na po tayo. We have to be careful. Ibig sabihin, umalis na tayo, maghanap po tayo ng church, talagang tumatayo dito sa Acts chapter 2 verse 8. Kasi alam nyo, tandaan nyo, Revelation chapter 2 and chapter 3, hindi lahat ng church ay marapture, kundi ang marapture lamang church ay sumusunod po sa Acts chapter 2 verse 38. Because the beginning of the judgment is in the house of God, according to Peter in 1 Peter chapter 4. Sa verse 41, pagkatapos ito, narinig ng 3,000 souls. Anong response nila? Na-reject pa nila? Hindi. So, they believe. Verse 41, then they that gladly receive His word were baptized at the same day. There were added unto them about 3,000 souls. Yung mga taong nanginig, narinig doon sa pinangaral ni Peter, wala nang duda, nagpabautiso agad sila sa pangalan ni Jesus Christ. Verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and in breaking of bread and in prayers. Ibig sabihin, ang kaligtasan natin hindi lamang doon sa period ng Acts 38, kundi dapat sa pagpatuloy continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and in breaking of bread and in prayers.
Well, yan po ang dapat nating sundin. Because I don't believe that once you are saved, is already saved. Marami po naka-receive ng Holy Ghost, marami pong manabautisuhan sa Jesus Christ, but after all, saan po sila? Well, again, ito naman, sa Acts chapter 4, 2, 3, and 4, itong verses na ito. Ilang tao ang inadagdag sa kanila from 120 believers, inadagdag po ang 3,000 believers. Ito naman po, ilan ba dito? Sabi po sa verse 2, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. And verse 3, and they laid hands on them and put them in hold unto the next day, for it was now eventide. Verse 4, howbeit many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000 souls, or about 5,000. Well, 5,000 po na tao, hindi lang isang tao, hindi lang tao, kundi 5,000 ang napabautiso. Praise the Lord. Now, another, Acts chapter 8, beginning verse 12 until verse 17, the evangelist, Philip the evangelist. Sa verse 12, sabi dito, but when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Well, that's very clear po. Nagpabautiso sila sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya, kung ikay nagbautiso, no, if you baptize a person in the name of the Father, Son, of the Holy Ghost, may problema ka dyan. You got a problem. You know why? Because we never been seen. Wala pong ebidensya. Yung mga apostles na nagbautiso po sila sa pangalan sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo, kung ibabalikan po natin ang Matthew chapter 28 verse 19, hindi po yung Godhead doon, kundi baptized. Baptized name in the name which is singular. Name. In the name of the Father and the Son of the Holy Ghost. The word Father, Son, and the Holy Ghost is not a name. It is a title of the person. It is a title of God. A title of authority. And that the baptism, the name. So, Acts chapter 4 verse 12, neither in any salvation in other name. Only the name of Jesus Christ will recognize when we are going to baptize through water in the name of Jesus Christ. Kahit pa nung gawin natin, ito po talagang totoo eh. So sabi dito sa verse 12, binautisuhan po sila, di ba? Binautisuhan sila sa pangalan ni Jesus Christ. But when they believed Philip preaching in things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Kung hindi ka pa po nagbautisuhan sa pangalan ni Jesus Christ, pabautiso na po. Kung mali ang bautiso sa iyo, kung ikay binautisuhan sa pangalan ng Ama, Anak, o Espiritu Santo, at tinagdagan pa ng Jesus Christ para kompleto daw, wala kang makikita. Kailangan po tumpak what is the acts to the rate. Verse 13, and Simon himself believed also when he was baptized. Simon was sorcerers. He was baptized. He confessed Philip and wondered, beholding the miracles and signs. With marami pong mga talagang kanila pong tawag nito, yung mga pastor, mga sa social media ngayon, ang kanila pong ginagawa ay paano gagaling, paano ganito. Wala problema po sa kagalingan. Actually, kagalingan po, depende po sa ating panampalataya. It is talk about our faith. It is not about the church, you and God. If we wanted to healing or miracles, sa pamagitan po ng pananampalataya, sabi po ni Jesus, according to your faith. Well, another subject yan. Pero, here we go. And verse 14, now when the apostles, kaya, bago yan, huwag po tayong maniwala sa mga pastor ngayon sa social media na talagang kilala sila, Diyos nila malaki. No, na iba pa nagpapaprofit pa. Iba wag tayong maniwala. Ingat po tayo ngayon dahil marami pong garapal dyan. Marami pong gumagawa dyan. Ingat po tayo sa mga ganyang sitwasyon. Pwede nilang i-magic yan eh. Well, verse 14 na now. When the apostles which were at Jerusalem
heard that Samaria had received the word of God, and ano action nila? They sent unto them Peter and John as the elder of the apostles. And verse 15, who when they were come down, prayed for them, and they might receive the Holy Ghost. Ibig sabihin, hindi pa pala kumplito yon ang pagiging born again. Marami pong gumagamit ang born again, pero hindi alam kung ano talagang born again. Ang born again ay tao ka sa tubig ay sa Espiritu Santo. Pero ang tubig na yon, bautisuhan ka sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Matao ka ulit sa pag-receive ng Holy Ghost through the initial evidence of speaking tongue. Yun po ang receive ng Holy Ghost, although that's another subject. Pero sabi to, ang concern ng mga manampalataya sa Jerusalem, anong ginawa? Pinuntahan nila. Kaya sa verse 15, how when they were come down, prayed for them, and they might receive the Holy Ghost. Kailangan po sila makareceive ng Holy Ghost after po sila nabautisuhan sa pangalan ni Jesus Christ. And verse 16, for as yet he was fallen upon none of them. Ibig sabihin, yung bautiso sa Espiritu, yung bautiso sa tubig, pag nabautiso ka sa tao, sa tubig, sa pangalan ni Jesus Christ, hindi po kasama yon ng Holy Ghost. Marami kasing apostolic na ngayon ng ganyan na hindi naniniwala sa receiving Holy Ghost dahil kasama na daw sa bautiso sa tubig. Ano naman? Kaya ang ginawa nito, pagkatapos po ng mga tao na bautisuhan ni Philip sa pangalan ni Jesus Christ, pinuntahan agad at kanila pong nilihan. Sabi dito sa verse 16, for as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Nabautisuhan lang po sila sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya ang ginawa nila in verse 17, and they laid their hands on them and received the Holy Ghost. Sa verse 18 po, nakareceive sila ng Holy Ghost and they speak in tongues. Yan po. Although naputo lang yan, pero nakareceive po sila ng Holy Ghost. That is the completeness of being born again. That we must be born in water and of the Spirit, and we cannot enter into the kingdom of God. Pong kumpleto. So malaga pa natin ang napaka-importante po ng Acts 38, ang kabuuan ng Acts 38. Ngayon, dito naman po tayo sa Acts chapter 10, verse 44 and 48. This is now the Cornelius house. Kung babalikan natin ang buong istorya sa chapter 10, si Cornelius po ay matuwid na tao. Ibig sabihin, yung righteousness mo, no, your righteousness, a personal righteousness, ay hindi pa pala makapagligtas sa iyo. Hindi pala pa itong punto para maligtas ka. Kundi, dapat sundin mo po talaga yung Acts 2:38. Woo! Praise the Lord. Sundin po natin ang Acts 2:38. Kaya, habang nagpa-fasting po si Cornelius, ayun na, yung istorya na yan. In the short story, doon, pumunta na si Peter kay Cornelius at mga taong nag-aantay pala, no? Marami pala sila doon. Napakabait ni Cornelius, napakabait talaga. Wala kang makakitang tao actually sa panahon natin na kagaya po ni Cornelius. Napakabait. Marami siyang inalagaan, marami siyang matauhan, marami siyang binubuhay. Napakabait ni Cornelius. Mayaman si Cornelius, kaya po talagang ganyan. Pero ang ating good deeds ay hindi po pala. Kaya kailangan ni Cornelius po sa bautiso. Sa 44, while Peter yet spake, wali na po, nag-preach na po si Peter, nag-Bible study po sa kanila. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Wow! May mga tao kasi nakikinig pala ng salita ng Diyos ay nakareceive na sila ng Holy Ghost through the initial evidence speaking tongue. Paano po na nalaman ni Peter at makasamahang niya mga elders na sila ay nakareceive ng Holy Ghost, may po silang speaking tongue. Yun po ang signs. Sabi po sa 1 Corinthians, chapter 14, verse 21 and 22. Ito po yung signs na paano po makareceive ng Holy Ghost. Through by the initial speaking tongue. So, sa verse 45, and they of the circumcision which believe were astonished as many as came with Peter, because the one that owned the Gentiles also was poured out the gift of the Holy Ghost. Ano ba? Paano nila napatunayan naka-receive ng Holy Ghost? Sa verse 46, for they heard, narinig po nila. Okay,
For they heard them speak with tongues. Nagsalita po ng ibang wika. And magnify God. And, diba? So, ang sagot ni Peter, ganito. Ngayon, narinig ni Peter na naka-receive sila ng Holy Ghost sa pamagitan po ng speaking tongue. Anong next? So, in-encourage sila ni Peter na kailangan sila bautisuhan. Okay, sa pangalan ng ating Panginoon. Verse 47, can any man forbid water that they should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Sabi niya sa kasamahan niya mga elders galing sa Jerusalem. And verse 48, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord, then prayed they him to tarry yes certain days. Actually, itong mga tao, ito po yung mga Corinthian church. Grabe, no? May mga tao talagang pag nagarinig pa lang ng salita ng Panginoon, yung bilis, no? Pero, although it's another subject yan, sa Corinthian. Well, ito po yung, yan po ang katotohanan. So, reception ng Holy Ghost, ay binautisuhan po sila. Christ. Well, next this. Sunod tayo dito sa Acts, chapter 16, verse 33. Ito po yung tao nagbabantay sa kulungan. Sa kulungan ba? Nakulong doon si Paul at Silas Pero ang Diyos ay gumalaw po ng earthquakes para makalabas si Paul at Silas sa kulungan. But anyway, sa verse 30, sabi dito, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Nagtanong agad itong tagabantay, anong gagawin ko para ako'y maligtas? Very, very clear po ito. Verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, thy house. Maniwala ka kay Jesus Christ. Okay? Para ikay maligtas, yun din ay yung pamamahay. Pero hindi lang po dito nakatuldok. Kasi iba, basta maniwala ka na, ligtas ka na. Sabi ng iba, tanggapin mo bilang personal na Savior, si Jesus ay, natawag na personal Savior, ay ligtas ka na. Hindi po yun. Hindi po yun ang ibig sabihin ng ganitong scripture. Anong ibig sabihin nito ng sunod ng scripture? Yeah, and they speak unto him the word of the Lord unto all that were in his house. Ibig sabihin, nagkaroon po sila ng Bible study. Ipaniliwanag po ni Paul sa kanila kung ano po talaga ang kaligtasan ng Ibanghilyo. Kaya ako po ganito din pong ginagawa ko. So, bago ko bautisuhan, ang gusto magpabautiso, pinaliwanag ko po ang bautiso. Itong Acts 2:38, para hindi na po makalimutan. Para maintindihan ng tao, bata man yan o matanda, maintindihan po nila ang kaligtasan. Bakit Acts 2:38? So sa verse 33, ito na. Nung naintindihan na nila, paano? Kasi sa verse 30, sabi dito, sino niya, sirs, what must I do to be saved? So ang verse 30, sabi ni Paul, ito na ang kaligtasan. And he took them the same hour of the night and washing their stripes. And was baptized, he and all his straightway. Meaning, nagpabautiso talaga sila. See? Nagpabautiso talaga sila sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Alright. Kaulugan at ang katotohanan. Well, the next one, ito naman. Paano kung ako'y nabautisuhan na sa pangalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo? Okay, nadagdagan pa ng, kasi meron pong nagbabaptize. I baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Dagdagan nila, and in the name of Jesus Christ. Ano ba yan? Topak pong Acts 2:38, ang Acts 2:38, napakaliwanag, sabi dyan, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, mission or for the forgiveness of your sins. Napakaliwanag, ba't tayo magdadagdag? Yan lang po ang importante, ang Acts 2:38. Huwag na po nating dagdagan. Iba naman, Yeshua dapat, okay, iba naman, ibang mga, para sa akin, I will stick in the name of Jesus Christ. Bahala kayo dyan. Basta as for, I will stick a person
when they wanted to be baptized, walang ibang aking i-declare ang tao na bautisuhan. Sabi ko lang, I baptize Juan de la Cruz, I baptize you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Pinapalangin yun para makareceive ng Holy Ghost. See? Wala na. Ito po, pag hindi ka po nabautisuhan sa tamang bautiso, ngayon, magpabautiso ka. Encourage kita. At sasabihin ko sa iyo, hindi ka maliligtas kapag hindi ka nabautisuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. Walang kapatawaran po yan. Ang kapatawaran lamang, andyan na po sa pangalan ni Jesus Christ. Tandaan po natin, ang tubig, walang kapangyarihan nga. Pero, may pangalan po. Ang pangalan, siyang makapagligtas according to Acts chapter 4 verse 12. Neither any salvation in any other name. Sabi pa ni Angel Gabriel, He shall call His name Jesus, for He shall save His people from their sins. Luke chapter 24, 47. Di ba? And the preaching unto His name, the beginning of the repentance, yan po ang pangalan na ibinigay po sa atin, ang pangalan ni Jesus Christ, beginning in Jerusalem. So, ang Jerusalem, the day Pentecost, sa Acts chapter 2, dinagdag doon ang 3,000 souls. Binautisuhan po sila sa Acts 2:38. Well, ito po, pag hindi ka po nabautisuhan sa pangalan ni Jesus Christ, ito po, ito'y po yung mga disciples ni John the Baptist. See? Sino pang mga disciple ni John the Baptist na unang na-convert? Alam niyo ba yon? Walang iba kundi si Andrew. Si Andrew, he is a disciple of John the Baptist. Pero nang narinig niya, sabi ni John the Baptist, ay sumunod sa agad kay Jesus. At ni Andrew, ang kanyang kapatid, at ang kasamahan niya, doon, kay Jesus, dinala sa doon, at ginawa, sabi ni Jesus, gagawin ko kayong fisher of men. Yan po, umpisa. Actually, Andrew was a first convert of Jesus Christ. So ngayon, ito si Andrew ay manampalataya ni John the Baptist. Ngayon, ito naman sila, mga disciples ni John the Beloved. John the Baptist. Sa Acts chapter 19, verse 1, and it came to pass, the while Apollos din ay isang disciples din po yan ni John the Baptist, pero na-convert po sa pamagitan po ni Priscilla. Di ba? Mag-asawa na yan. So, yan, ngayon, si Apollos ay talagang grabe. No? Ang kanyang dedikasyon ngayon sa pag-spread o sa pag-preach ng concerning about Jesus. So, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples. Dito rin po nag-upisa actually ang Church of Ephesians. Verse 2, He said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Ano ba yan? Ang Holy Ghost na yan? Sabi nila. Di pa kami nakarinig yan . Kakaiba ito ang mensahe. Kakaiba naman ito . So narinig namin kay John the Baptist. Ngayon, kakaiba itong sinasabi ni Paul ngayon . So sabi dito sa verse 3, and he said, pinaliwanag ni Paul sa kanila, and he said unto them, Unto what then you were baptized? And they said unto them, John's baptism. Nabautisuhan na sila ni John . Pero bakit? Bakit pa kailangan bautisuhan ni Paul? Sabi ni Paul dito, sa verse 4, Then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance. Itong sagot pa. Saying to the people that they should believe on Him which should come after Him. That is, on Christ Jesus. Ito po yung nakakonvert kay Andrew, na kapatid ni Apostle Peter. Kasi si Andrew, sabi ko kanina, ang first convert po ni Jesus. Well, simpleng ministry lang ni Andrew, pero malaki po ang kanyang trabaho. Kasi hindi na nakita natin si Andrew kung ano pong kanyang ministry. Pero malaki po ang kanyang pag-umpisa sa pioneering work ni Jesus. Sa verse 6, kaya po, before yan, you are blessed sa mga pioneering works. Okay lang yan. Kung sumasagana yung mga malaking church ngayon, okay lang. Basta ikaw, katulad ni Andrew, kahit hindi ka kilala, ayos lang yun. You started for our pioneering works. Napakaganda po ang ministry ni Andrew. And introduce his brother Peter. Well, verse 5,
After that, when they heard this, nung narinig nila ito, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Nabautisuhan po sila. Kayo? Hindi pa kayo nakabautisuhan? Sa aking mga, mga kaparentihan, kung hindi ka pa nabautisuhan sa pangalan ng Jesus Christ, pabautiso na. Makaibigan ko dyan. O kaya sa mga Trinitarian, pabautiso na. Paribaptize. Wala sa may madula sim. Walang mawawala. Kaligtasan to eh. This is a plan of salvation. Sa verse 6 pa, and when Paul had laid hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they will speak with tongues and prophesy. Sabi ng mga iba, sa mga Trinitarian, si Paul dapat ang susundin, hindi si Peter. Kasi si Peter sa Jerusalem. Bakit ba? Ang tanong doon, iba ba ang pinangaral ni Paul at iba din pinangaral ni Peter? Hindi. Isa lang eh. Ang Acts chapter 2 verse 38, ano magsabi ni Peter? Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Si Paul ba ay ibang kanyang pinangaral? Hindi. Ito din no? And when they heard this, they were baptized in the name of Jesus. And verse 6, and when Paul had laid his hand upon them, this disciple of John, the Holy Ghost came on them, and they were speak with tongues and prophesy. Woo! I believe I'm so blessed that what I am standing in my belief. Kagwala, hindi po ito nagbago ang aking pananaw, pagtuturo. I will stick this word. I will continue to spread kahit wala na akong kaibigan, kahit walang organization, kahit walang kasamahang mga pastor, kahit nag-isa, kahit na the last breath na lang, ipapangaral ko ang Acts 2:38. Dahil naranasan ko na ito. I'm very serious. Almost 30 plus church na plan. Hindi po sa pagsasabi ng pagpayabang, kundi saan man ako dadalhin ng Panginoon, I will continue to spread the gospel. Mapabata man, mapa-children's, mapa-youth, mapamatanda, sa mahirap man, mayaman, wala akong pili, in city man, or sa bukid man, sa bundok man, I will continue to spread the gospel. Praise the Lord. Saan man ako gagamitin ng Panginoon, I'm willing to use my life for Jesus. Hallelujah. Hanggat ang hiniling ko lang sa Panginoon, bigyan pa ako ng lakas. Hanggang sa kanyang pagdating, ang pinapipray ko sa Panginoon, madatna niya ako na ako'y buhay na nagtatrabaho sa kanyang kingdom, sa kanyang vineyard, at according to Matthew 24, beginning verse sa katapusan, a good servant. I want to be a good servant in the Lord. Actually, pwede tayo mag-design, maging good servant tayo. Pwede ka rin gumawa ng magiging bad servant kay. You know, if you want to be a good servant, spread the gospel. If you want to be a bad servant, dyan ka lang inside the church. Dahil ang lahat na nangyari sa loob ng church ay yun lagi ang iyong titingnan. At magiging maritos at marites ka. But I will tell you tonight, please, church, into GC Accelerate in my leadership ministry. Thank you. Maraming salamat sa pakinig nyo sa akin. Sana'y suportahan natin, magpatuloy natin ang ipangaral ang gospel ni Jesus Christ saan man tayo dadalhin. We will do more. Children's ministry, youth ministry, community crusades, cell groups, plant church. Ang problema lang kasi naman sa iba, sa mananampalataya o sa iba man, ay tumitingin lamang sa support. You know, kung support ang iyong titingnan, hindi ka makapagpatuloy. Ay importante sa ating mga minister, maging kontento tayo kung anong mayroon tayo. Kung hindi tayo makakain, fasting and pray. Fasting and pray. Spread the gospel. Preach the word. Take good care of the church according to Acts chapter 20 verse 28. Mapursyo po tayo. Ipursyo natin ang gospel saan man naroon. Ang church is good. We continue to have a fellowship. Sabi sa Acts chapter 2 verse 42, they continued steadfastly. Namuna, in the apostles' doctrine, kailangan importante pong doktrina.
2, in fellowship, hindi lang hanggang sa doktrina, kailangan po fellowship. And third, ano pang kailangan? Breaking of breads and prayers. Kailangan po ito. And continue po natin spread out ang gospel. Praise the Lord. So anyway, ito po ang ating ipinangaring ito na sana'y nakatulong po sa ating sa bawat isa. Wala pong ibang gusto ang Panginoon sa buhay natin. Kung pera naman, hindi kailangan ng Diyos ang pera. Hindi naman kailangan ng Diyos ang tithings mo. Actually, we give our tithes. Pero wag po tayong idodoktrina ang tithes na pag hindi na mag-tithes ang believer ay hindi na po maliligtas. I believe in tithes. Pero ang tithings malaki po ang tulong para ma-spread out ang gospel. Iba kasing pananaw ko eh. Kung iba naman pananaw nyo, para sa akin, kung halos matanggap ako ng tithes, gagawin ko, ibubuhos ko po sa field. Right? Makakain kaunti, pero ibubuhos ko po sa field. Yan po ang aking principles when it comes sa papaglilingkod sa Panginoon. Kaya ang ating portion, we have to give our tithes, we help our ministry through our offerings, kasi malaki din po ang may tulong talaga ng financial sa atin. Let's continue. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, magbigay po tayo na mayroong galak sa ating puso para po patuloy nating spread out ang gospel ni Jesus Christ. Praise the Lord. So, again, give what you have. Ibigay natin. Wala kang pira ibigay, yung sarili ibigay sa Panginoon. Support the church, whatever you can. Gawin po natin ang lahat dahil alam nyo, pag kayo'y laging nandyan sa paglilingkod sa Panginoon, napakasarap. Ating spiritual nagiging enlightened lagi. So anyway, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at I believe na sa pamagitang ito ay mayroon po kayong may nakuha sa bawat na ating itinalato. That was the church began. This is Pastor Ronnie Harubel, live stream broadcast na patuloy na every Wednesday. Aking pong gagawin every Wednesday kasing aking schedule masyado at simple nag-aral din po tayo. I'm still a student when it comes of the Bible. I'm still student what will happening. Importante po, wag lang po tayo maging katulad ng iba na parang propeta na parang akala nila ay sila na pong nakakalam pagdating po sa Bible. Iwas po tayo dyan. So, we must learn. Nagla-learn din po tayo. Okay? Importante, matuto po muna tayo makinig bago po tayo mag-response. Unawain natin ang kaligtasan. And I do believe in the Bible, malapit na po dumating ang Panginoon. Even He is near at the door of the church. Sabi po ng Panginoon yan. Sabi po ni Jesus. So that's why maraming salamat. Thank you po sa lahat. And may the Lord bless you all. At naway pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Thank you for sa YouTube na nag-subscribe. At yan po sa Facebook. Thank you po sa nagpa-follow ng Facebook account. Maraming salamat at huwag niyo pong kalimutan ang aming Facebook page as the Church of Jesus Christ Philippines Acts 2:8 Mission. Meron po tayong 17, kulang ng 18,000 followers. Actually, 18,000 plus yan. Parang 1,000 ang umalis na nag-unfollow sa atin. Medyo masakit. Parang bagsak. Pero anyway, okay lang. So anyway, maraming salamat. At bagong lahat yan, bago tayo matapos, just nasa ating mga kapatid sa TSGC Acts 2:30. Mayroon po tayong convocation in November na wala pong klase yan. Ating ministry. Magdala po tayo magdala po tayo ng kumot, magdala po tayo ng tent, magdala po tayo ng pwede nating magamit. For 3 days and 3 nights, magkakaroon po tayo ng magandang seminars according from the nag-upisa ang church, then until the white throne judgment or the eternity to eternity. So, i-discuss natin yon, yung panorama para lalo tayong magkaroon po ng pag-unawa. Kasi ang paniwala ko talaga, I do believe ng pagdating ng Panginoon before the Great Tribulation. Kahit pa sinabi nila na wala namang years sa heaven, wala problema kahit walang years sa heaven. Importante dito tayo tumitingin sa 7 Great Tribulation. Hindi naman natin masasabi yan. Sabi po ni Peter na 1,000
years sa atin is 1 day lang sa Panginoon. Di naman natin ma-compare dyan sa rejoices sa heaven, sa 7 years sa heaven. Although, sabi nga ng iba, ng isang missionary, wala daw 7 years wala naman talagang counting sa heaven. May counting ba sa heaven? Ang counting sa 7 years Great Tribulation po. Dito po talaga. Kaya po ang aking paniniwala, before the Great Tribulation, may rapture muna ang mangyayari. Hindi po nagbago ang aking pananaw. Yes, kung nag-study kayo, nag-study din ako. Okay? Alam nyo, pag hindi nyo po manawaan ang pagbasa ng Revelation, malilito ko talaga kayo. According sa tinuro sa akin, ang pagbasa po ng Revelation, kailangan po ay basahin natin yung church from Revelation chapter 1, ang pakikilala ng isang Diyos. Sa Revelation chapter 2 hanggang chapter 4, yan po ang pangyari, no, na pag-warning sa church. Then, dito naman po sa Revelation, makita din natin sa 7 seals, no? Diyan din po natin makikita kung paano po mangyari bago ang rapture. Pero after nito, papunta po sa chapter 17, ay ito po ay grabe ang mangyari po talaga. But ang Revelation chapter 18 until verse 22, chapter 22, napakaganda po, rejoices yung mga taong talagang mga baptized in the name of Jesus Christ. Naka-receive ng Holy Ghost. They will rejoice. Maka-receive po sila ng mga awards sa Panginoon. I mean, ma-enjoy nila ang promise ng Panginoon. Praise the Lord. Magandang subject yan eh. That's why sabi ni Johnny Beloved sa Revelation chapter 22, the last verse yan, sabi ng Panginoon, I come quickly. Kasi yun pong sinabi po beginning sa Revelation, no? Chapter 6, no? Hanggang chapter 17, matinding mangyayari po talaga, mangyayari. Hallelujah, sa sanlibutan ito. Pero ako niniwala, wala na po ang church kasi ang church hanggang chapter 4 lang ng Revelation. Pero magre-rejoice sila, makikita natin naman sila doon sa Revelation chapter 18. Kaya nung nakita, ipinahayag, no, sa kay John the Beloved, sabi ni Jesus, I come quickly. Kasi nakita ng Panginoon, talagang mamadaliin ng Panginoon ang kanyang pagdating. Well, sabi ni John the Beloved, nakita niyang pangyari, talagang walang maliligtas kahit tayo. Hirap tayo maligtas. Pero sabi ni John Beloved, Lord, come quickly. Bumalik ka ng madali, Panginoon. So, next nating subject, we will continue this. Ang ating subject, church began. Then, we'll start. Ang church ba ay namatay? Pagkatapos ng namatay ang mga apostoles? Kasi sa ibang organization, pagkatapos daw ng mga apostoles, namatay na daw ang church. Wala nang nag-exist. Well, maganda itong sinabi ni Reverend, no? Ni isang Juanis, no? Nakalimutan ko pangalan. Mayroon tayo nitong apostolic history outline. Hindi po namatay ang history ng church. They continued spreading the accelerate, this spreading. Ang iba nga ay tinawag niya glossolaless believers. Grabing outpouring ng Holy Ghost. Hindi po sa Azusa. Actually, Azusa, hindi po yun Monis. Mga Trinitarian yun. Nag-preach ang black preacher, no, na believer, na accelerate, in-preach niya yun. Pero na-convert lang yun noong 1914 pa. Magandang istorya yan. Pero yung UPC, actually, 1930 lang to eh. Saan ba nanggaling ang UPC? Saan ba? Sa PAW. Kaya po, may mga bagay po yun. Although I respect this organization, I really salute them. Pero, hindi po pwedeng lang i-claim, hindi po pwedeng patay ang church dahil lang doon sa Susa. Oh, no. No. Ang church, okay, still striving. Anyway, that's our subject next natin. Sa Merkules lang po. Okay, kasi every Wednesday lang po ang ating marami tayong ministry na ginagawa. So, marami pa tayong reportings para nag-isa po tayo. Importante po ay ipangaral natin ang gospel sa kayang maabot natin. Huwag kang magstay lang sa church, kapatid. Kahit kayo na pastor, ako'y pastor din. Huwag ka lang mag-stick sa church. Huwag lang puro pangaral mo tithes. Kung ang church mo ay nagbibigay talagang sagana ka sa tithes, gamitin mo sa pangaral ng Ebanghelyo. Gamitin mo. Napakalapad pa oh. Encourage kita. Napakalapad. Bibigyan kita ng church. Gusto mo? Na hindi na namin kaya, ibigay ko sa inyo.
para lang magkaroon doon, pastor. Hindi po ako madamot. Pero wala lang siraan. Walang siraan. Maliit lang pero but we can spread the gospel. We can speak the truth. Ay, salot po. Kahit mo, sa ECGC, I really love ECGC, the Apostolic Church of Jesus Christ. Ay, salot, Pastor Demetrio Torres. Ay, salot niyo po, Pastor. Maraming salamat po sa mga unang mga taong nang una sa amin. Thank you po. Maraming salamat. May the Lord bless you all. At sa patuloy na ating pinangaral ang salita ng Panginoon. At hanggang dito na lang. At God bless you all. Ako'y manalangin. Ang Diyos po ay gumabay po lahat sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na gabay mo sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa gabay mo, sa provision na ipatuloy ipangaral ang iyong salita. Kung yung mga tao, kahit mga mga believer, ay nanalangin lamang sa kanilang sariling panalangin na pangailangan, pero as your servant, Panginoon, iba ang aking panalangin. I-sustain mo po ang iyong ministry. Sustain mo, extend mo po ang financial para marami pa po kaming magawa sa iyong kingdom, Panginoon. Marami pa pong maabot. Paalagaan namin ang ministry na iyong binigay sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na malagaan ang church mission, malagaan ang Dulao Church sa pastoring ni Pastor Rinsel. Bigyan mo siya ng wisdom. Yan po ang silay. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ang Lakasilyana, Mailom, ang mga outreaches na ito'y para sa akin mabigyan. Pero Panginoon, alam kong wala pong imposible sa iyong lahat. Ako'y naniniwala na iyong patuloy, Panginoon, na tulungan mo po kami sa lahat naming gagawin para sa iyong gawain. O Diyos, dinalangin ko po sa iyo. I want to lift up your name, the name above every name. The name of Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end. Malapit na pong iyong pagdating, Panginoon. According to Titus chapter 2 verse 13, you are the blessed hope to everyone that believeth. Sa mga nagpapatuloy, Panginoon. Jesus, I pray for your church. Tulungan mo kami, Panginoon. Provide the needs of your church para patuloy namin ipangaral ang iyong ebanghelyo sa bawat maliligtas. Send more fishermen, send more laborers, Panginoon, para marami pa pong maliligtas. Yung mga dedication, Panginoon, they are truly to serve you, God. Tulungan mo kami, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Bless us, Lord, in Jesus Christ's name. Amen. Again, to God be the glory. This is Pastor Ronnie Harvell, live stream broadcast. See you again. See you again. Praise the Lord. Next Wednesday, although na late naman tayo at nagka-problema ang ating technical, but thank God sa inyong patuloy na suporta sa gawain ito. God bless you all. In the name of Jesus Christ. Amen. Lord, we thank you for this Acts chapter 8, repent and be baptized in one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amo na siyang kasikira, kamatayon, pagkabong kamatayon ng Jesus Christ. Amen. Because our for this Acts chapter 8, para sa mga kaluwasan I baptize you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise. Thank you, Lord. Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Kalayawon ka, Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, hallelujah. Praise the Lord, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Oh, praise God. Kalayawon ka, Ginoo. Diyos ka namon. Na wala nagkatangko sino, Lord, sa kabuhi na mo, Lord. Diyos ka nagkatawad sa amon mga kasalanan, paalis ibaw piso, Lord. Kalayawon ka, Ginoo.
Oh, kang maluloy-on nga Diyos. Babay sa Pulo sa grasya, Ginoo Lord, sa linis sa yapon. Oh God, hallelujah, nagapatawad sa amon makasalanan, nalayawon kay Ginoo. Sa kabuhin sa langgam, Ginoo Lord, nalayawon. Name of baptize you in the name of Jesus Christ. Please, Ika, I baptize you in the name of Jesus Christ. Okay, brother, Artemio, this be saying now matisuan ikaw sa ngalan ni Jesus Christ according sa Acts 3. Brother, Artem, this be I baptize you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the